guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ako si Lizelle Dumdum. So, ayan. Ang dilim ko. Kaya, ayan. So, ngayon guys, ang i-share ko sa inyo, nakapag ano na ako, kung nakita nyo naman ang ginawa ko sa pagdi-display, lahat nung nakaraan kong blinag, ng sinundan itong vlog, pinakita ko lang sa inyo yung laman ng boxes. Tapos ngayon, ay pinakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko after ko malabas sa boxes yung mga paninda ko. So, nag-check ako ng resibo, tinitignan ko yung quantity, tinitignan ko kung tumaas o ano, tapos nilalagyan ko ng presyo yung mga dilata, tapos kung maaari yung, kunyari mga fast moving, katulad ditong Magic Sarap. So, ayan ay para lang doon sa mga taga-bantay kung sakaling ako inaalis, kaya ako may mga presyong ganyan. Pero itong mga dilata, nilalagyan ko talaga ng presyo kasi paiba-iba siya ng pwesto. So, ganun, sobrang daming preparation. Yung chichirya, sa totoo lang yan yung pinakaayaw kong i-display kasi nalalaglag-laglag siya minsan pag dinidisplay. Pero okay na siya ngayon. So, ayan na siya mga kasari. Ang display natin dyan. Tapos, ang next natin i-display itong mga dilata. Hindi ko muna siya dinidisplay kasi ipapakita ko sa inyo na ito yung ginagawa ko. Hindi ko naman siya laging ginagawa kasi hindi naman laging may nag-expired. So, importante na lagi tayong mag-check ng mga expiration. And guys, balik tayo. Medyo marami tayong ngayong photocopy. Malakas yung kita natin sa photocopy. Share ko lang. Sigit ko lang para magka-idea kayo kung anong pwede natin ilagay dyan sa sari-sari store. May mga sharing na ako dyan. May vlog na ako sa mga printer. Kung ano yung mga dapat gawin pag dadagdag tayo ng printing business dito. Malakas ngayon yung photocopy, yung paggawa ng name tag, at saka, ayan kasi yung mga birth certificate, at saka yung mga nag-enroll, mga diploma, pinapaserox nila, tapos yung name tag ng mga bata, kasi pasukan na. So, yan. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo, kasi dati, di ba, first in, first out, yung nakasanayan na natin na na dapat na sistema sa sari-sari store. Pero hindi dapat ganun. Kasi noon pa, share ko na yun sa inyo. Marami na akong share tungkol doon. Meron akong isang vlog noon kung paano yung ginagawa ko. At hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko. Hindi talaga dapat first in, first out. Ibig sabihin kasi ng first in, first out, kung ano yung una mong ipinasok dito sa mga display mo, yung mga una mong binili, yun din yung una mong i-out. Paano naman kung yung mga nahuli mong pinasok ay mas mauuna pa pala siyang mag-expired doon sa mga luma mong produkto. For example, mga kasarya, meron ako nakita dito kanina. Ayan, etong mga nakatalikod na to, ayan, kung makikita nyo, mga yan, nakadapa sila kasi tinitignan ko yung mga expiration. So yan, nakasort na siya mula sa pinakabago hanggang pinakalumang expiration. Katulad nitong sa San Marino, itong lumang stocks ko, guys, ha. Ito, May 31, 2027. Tapos ito, February 20, 2028. February 20, 2028. So, una nating ilalabas itong May 21, May 31, 2027. Kasi 2027 siya, ito 2028. So, ito kailangan nasa ibabaw para mauna natin siyang madampot pag may bibili. So, ang display ko ganyan. Ayan, itong mga bago, yung mas matagal mag-expired ay nasa ilalim. So, syempre, pag bibili tayo, alam nga namang kunin natin yung nasa ilalim. Syempre, yung sa ibabaw yung kukunin natin. So, ganyan ako mag-display. So, kung may mas bago pa dyan, ilalagay ko na siya doon sa likod. Para, para first in, first out. Pero, ang sa akin kasi, first na mag-expired, first na kailangan i-out. So, kaya importante mag-check tayo ng expiration. Katulad niyan, ito, luma ko tong display. Ito, meron akong nakita dito na mas mabilis pang mag-expired yung bagong delivery from tindahang tapat kaysa dito sa mga stocks ko. Siguro to, yung stocks ko dito, yung naiwan dito, ay galing sa grocery. So, importante na talagang mag-check tayo pag magkakaiba yung mga supplier natin. Kasi katulad ako, namimili ako sa bayan, namimili ako sa grocery, namimili ako sa Princeton, yun ang tindahan tapat, namimili ako sa Lipa, so marami akong binibilhan. So iba-iba yung supplier ko, ibig sabihin iba-iba din yung batch na dumadating sa mga supply sa kanila. Ito nakuha ko yung delivery kahapon sa tindahang tapat, mag-expired siya ng February 17, 2028. Pero itong stock ko ay mag-expired siya ng February 20, 2028. Okay lang naman kasi 3 days lang naman yung pagitan nila. Pero yun lang, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na baka sabihin nyo, 3 days lang naman eh. Oo nga, 2028 pa nga yan. Pero gusto ko lang explain sa inyo na hindi lang sa dilata nangyayari yan. Lahat ng mga items nating mabilis mag-expired, pwedeng mangyari yan. Mga soft drinks, sa mga mismo. So always check. Minsan kasi yung nabibilihan natin sa iba ay mas mabilis mag-expired kahit kabibili lang natin. Kasi stock na rin nila yung sa kanilang tindahan. So yun, kaya
maganda talaga mag-check kahit na sasabihin mo, kabibili ko lang naman nito. Guys, nagpalit ako ng phone kasi na full storage na yung iPhone. Ayan. Yung iPhone, nakikitrending lang ako sa iPhone pero hindi ko talaga siya pwede.